Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron palang isang bansa sa ating mundo na hindi kayang girahin ng Amerika. Kahit na napakalakas ng Amerika, hindi rin kayang girahin ng China dahil alam naman natin ng China ay ano lang yan, di ba? Mga pulpul yung mga kagamitan niya sa gera. At hindi rin kayang girahin ng Rusya, lalo na ng North Korea. Mga kababayan, mamaya ay malaman natin ang dahilan kung bakit hindi pwedeng gerahin ang bansang ito. Ang ibigay ko na clue ay hindi ito Pilipinas kasi iniisip nyo na Pilipinas eh. Isa itong bansang napaka well-known na bansa na ito na mapayapa at napakaganda ng ekonomiya at napakaraming ginto sa kanilang bangko. Mga kababayan, yan ang aking clue na ibibigay sa inyo. Ngayon, meron na ba kayong naisip na mga bansa? Alam ko meron na. Nasa 3 yata ang naisip nyo. At tama kayo, isa dyan, ayun yung sinabi nating hindi kayang girahin kasi literal na napakaraming ang bansa na to. Napakaraming armas na panggera. Katulad din ito ng Iran, merong mga bunkers sa kabundukan na hindi kayang bombahin maabot ng mga bomba na katulad ng mga bunker busters ng Amerika. Pero merong talagang rason ito kung bakit hindi gigirahin ng mga bansa na makapangyarihan. Dahil merong sekreto ito na tinatago sa kanyang bansa, sa bansang ito. Okay, meron tayong hiram na video galing kay Maharlika TV. Maharlika TV, bagong bagong channel na nabigyan natin ng reaksyon kasi napakaganda, related sa ating content na gera, pero walang gera sa bansang ito kasi napakatahimik at isa pa ay hindi sila pumapanig sa mga gira-gera na pauso-uso ngayon. Neutral lang talaga ang bansa na ito. Well, hindi na natin papatagalin, atin ng pakinggan ang isa sa magaling na vlogger to, si Maharlika TV. Ito ang video. Napakaliit at napakatahimik ng bansang ito mga kapatid. Pero alam mo ba na sa ilalim ng kanilang magagandang bundok at sibilisadong pamumuhay, nakatago ang isa sa pinakamalupit at pinakamapanganib na defense system sa buong mundo. Ito ang Switzerland na kapag tinitignan mo sa mapa, ang maiisip mo agad ay ang masasarap na chocolate, mamahaling relo at mga tahimik na bangko. Sila ang kilalang simbolo ng kapayapaan at neutrality o hindi pakikialam sa giyera ng iba sa loob ng mahigit 2 siglo. Pero guess what? Ang kapayapaan kanilang tinatamasa ay hindi nakukuha sa pakikiusap lang. Ang totoo, ang Switzerland ay isang dambuhalang kuta na literal na imposibleng sakupin ng kahit sinong superpower. Dahil sa bansang ito, bawat mamamayan ay sundalo, bawat bundok ay mayroong nakatagong kanyon, at halos lahat ng bahay ay may sariling bomb shelter o bunker. Paano naging ganito kapreparado ang isang bansang ayaw sa giyera? Ano ang mga sikretong militar na itinatago nila sa buong mundo? Sa Switzerland mga kapatid, mayroong kakaibang batas na umiiral sa kanilang lipunan, ang sistema ng militarisasyon at armas. Sa maliit na bansang ito, ang pagiging sundalo ay hindi lang isang trabaho, kundi isang obligasyon para sa lahat ng kalalakihang may sapat na gulang sa ilalim ng kanilang conscription law. Matapos ang kanilang basic military training, ang mga tao rito gaya ng mga doktor, guro, bangkero at mekaniko ay pinapauwi sa kanilang mga sariling bahay dala ang kanilang mga opisyal na military assault rifles. Kaya naman kapag sinalakay mo ang Switzerland, hindi mo lang makakalaban ang kanilang aktibong hukbo, makakalaban mo rin ang milyon-milyong sibilyan na may nakatagong mga baril sa loob ng kanilang mga bahay. Para silang isang bansa na may isang dambuhalang citizen army. Pero hindi lang baril ang kanilang depensa, kundi ang mismong mga bahay at gusali sa buong bansa. Noong panahon ng Cold War, nagpasa ang gobyerno ng Switzerland ng isang batas na tinatawag na Shelter for All o kanlungan para sa lahat. Sa ilalim ng batas na ito, bawat modernong bahay, apartment, ospital at gusali na itinayo sa bansa ay obligado at batas na mayroong sariling nuclear full-out bunker sa ilalim ng lupa. Kompleto sa makakapal na pader na semento, blast doors at air filtration system. Alam nyo ba na ang Switzerland ang natatanging bansa sa buong mundo na may kakayahang itago at isalo ang 100% ng kanilang buong populasyon sa mga ilalim ng bunker kung sakaling magkaroon ng nuclear war? Mayroon silang mahigit 300,000 pribado at pampublikong bunker na kayang mag-accommodate ng halos 9 na milyong tao. Ngayon, bukod sa mga baril at bunker, ang ekonomiya ng Switzerland ang isa sa pinakamalaking rason kung bakit walang gustong sumakop sa kanila. Noong taong 1934,
ipinasa ng bansa ang isang napakatinding batas, ang Banking Secrecy Act. Sa ilalim ng batas na ito, naging isang seryosong kriminal na krimen para sa sino mang bangkero ang ibunyag ang pangalan o detalye ng may-ari ng isang bank account. Dahil dito, ang mga hari, presidente, bilyonaryo at maging ang mga pinuno ng iba't ibang bansa sa buong mundo ay nag-uunahan na itago ang kanilang mga kayamanan, ginto at bilyon-bilyong dolyar sa loob ng mga Swiss banks. Kaya naman, kung ikaw ay isang mananakop o diktador na gustong sakupin ang Switzerland, mapapaisip ka talaga ng milyong beses. Bakit kanyo? Dahil ang sarili mong pera o ang pera ng mga pinakamayayamang tao na nagpopondo sa iyong militar ay nakatago sa loob ng Switzerland. Kung bobombahin mo ang bansa, literal mong sisirain ang sarili mong pitaka. Ayan, so yan yung rason, mga kababayan, mga ka-Golden Boy, kung bakit wala ni isa mang makapangyarihang bansa ang nagtangkang girahin ang bansang Switzerland dahil nga dito nakadiposito ang kanilang mga yaman. Kasi ito lang yung bansa na hindi pwedeng hindi pwedeng ipapakita yung mga deposito. Ito yung talagang bangko na mayroong secrecy law. Kung ang Pilipinas ay mayroong bank secrecy law ay hindi yan maximum, hindi yan absolute. Ang bansang Switzerland, ang absolute ang kanyang bank secrecy law. Kaya nga diyan nilagay ni Ferdinand Marcos ang kanyang sangkatirbang gold bars sa Switzerland. Ayan, yan ang katotohanan yan mga kababayan. Ang mga presidente ng Amerika, ang mga presidente ng Russia, ang mga presidente ng mga bansang mayayaman ng China, even ang North Korea, si Kim Jong-un, ay merong account yan sa Switzerland kasi merong total absolute bank secrecy law na hindi pwedeng ipapakita yung mga dokumento at sasabihin kung kaninong deposito ang mga nandun. Kaya paano girahin ni Trump ang Switzerland? Meron siyang mga kaalyado doon na nagdeposito rin, di ba? Paano girahin ni Putin ang Switzerland? Paano agawin yan? Nandyan din yung mga kaalyado niya nagdeposito eh. Kasi depository ng mga bilyonaryo, trilyonaryo ang Switzerland. Doon nagdeposito ang mga magnanakaw na mga presidente, mga negosyante, halo-halo yan. Merong mabait, merong hindi mabait, merong illegal, merong legal na naglagay ng mga ginto at pera sa Bank of Switzerland. Kaya hindi nga pwedeng girahin at agawin yan. Maraming magagalit sa iyo. Halimbawa, girahin yan ni Trump at agawin, maraming magagalit kay Trump. Kaya hindi pwede. Switzerland is a neutral country. Wala naman siyang kinikilingan, pinapanigan. Kaya nandyan lang talaga yan. Pero kung girahin mo yan, kompletos ricados yan. Nakita nyo naman kanina, sinabi 300 public and private bunkers ay nandyan. Lahat ng mga kabundukan ay mayroong missiles at mga kanyon. At kompletos ricados, eroplano meron din. Kaya napakahirap girahin ang Switzerland. Lahat ng mamamayan dyan, babae, lalaki, bata, matanda, lahat ay humahawak ng baril at tinitraining para sa mga ganitong klaseng pangyayari, itong gera. Kasi nangyari ito noong Cold War, kasi sa Cold War ay lahat ng mga makapangyarihang bansa ay nagbanta na magpasabog sila ng nuclear. Kaya gumawa ang Switzerland ng napakaraming bunkers sa kabundukan. Ayan, kasi yung Cold War, doon nga ginawa yung mga doomsday bomb sa Cold War. Mabuti lang natauhan yung mga presidente at hindi natuloy yung gera na yon. Kasi merong napakaraming mga mga ballistic missiles na merong nuclear warheads. Ang Amerika nga ang may pinakamalaki, pangalawa ang Russia at China yung pangatlo na merong napakalaking mga doomsday bomb na tinatawag. Alright, anong masasabi nyo dito mga kababayan, mga Golden Boy, sa Switzerland lang pala natin pwedeng ilagak ang ating mga sikretong kayamanan para hindi yan maipakita. Kung mayroong mga maghabol ay hindi talaga, total secrecy talaga ang bangko ng Switzerland. Kaya maraming naglalagay dyan ng mga ginto, ng mga bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na mga
pera ng mga trilyonaryo sa iba't ibang bansa. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat sa bagong nag-subscribe, malaking tulong at sa aking avid followers, ako'y laging sumasaludo sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.